Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na nabuking na nga itong si Lisa Tanas na ito dahil talagang gumagamit nga ng ipinagbabawal na pulburon. Dito nga natin makikita na sa isang sulok nga ng palasyo ay talagang nagtago pa ito para gumamit pero nahuli na nga ng taong bayan at nakuhanan pa ito ng video. Dito natin mapapatunayan na wala nang kawala itong si Lisa Tanas na ito dahil patuloy ang investigasyon at madadagdagan pa ang kanyang kaso. Ngayon nga ay magkakaroon ng matibay at paninindigan nang sa ganon ay talagang wala na talagang magagawa si Lisa Tanas. Sa kabilang banda ay talagang nanginig naman itong si Kuting ng Norte dahil hindi niya lubos akilain na makukuhanan ng kanyang asawa na gumagamit ng pulburon sa sulok ng palasyo. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi napapakawalan pa ng media at ng taong bayan itong si Lisa Tanas at Kuting ng Norte dahil patuloy ang kanilang kabalbalan at karumal-dumal na ginagawa. Ngayon nga ay talagang magkakaroon ng paglilitis at titignan talaga ng taong bayan kung magiging patas pa ang hukuman o mababayaran ng suhol ni Kuting ng Norte. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. The next president might not implement might not continue his legacy. Mantalang a few years back, 2022, sinasabi niya, I will make sure na may continuity yung Duterte legacy. Imagine, sinungaling, di ba? Matapos yung pangako yun, tapos nun yan. Kaya napakawalang yan itong tao na ito. Kinurap niya lahat ng agencies. Pati AFP, malaki yung mapag-anuhan ngayon. AFP, PNP, Coast Guard, NBI. Senate, question mark. Congress, sure. Supreme Court, question mark. And we're almost there. Kumbaga sa cheating ring yan, halos lahat ng agencies, kompleto na. The syndicate is close. Close circuit na. Kaya mahirapan kayo, mga kababayan. Kasi pagka yung lahat ng ahensya ng government, member na ng sindikato, and this guy is Lord of the Rings. Isang malaking circle yan. Lahat ng members niyan, sindikato na. They can do anything. They control media. They have troll farms. They get our money, spend it to strengthen their foothold, to strengthen the syndicate, to buy people off. Kay general yan, kay politiko yan, kahit social weather station siguro, no? Yung mga survey na yan. No? I don't know. Question mark. COMELEC, question mark. Lahat yan no? Kasi may nagte-testify nga na nag-abot-abot na mali-malita. Hanggang hindi natin alam yun talagang detalye. And now we are in the brink of a revolution or civil war or secession. Bakit tayo nagkaganito? Paano ba nito 30 may ganon? Hindi. He was trying to bring the Philippines together. Panahon ni Bongbong Marcos, parang he's trying to divide the country so that there will be those through ayuda, through the wrong narrative, their own narrative, and stupidity of some, ay
hangang-hanga, siya pa rin ang pinakamagaling na presidente, ganon-ganon. Trabaho lang, trabaho, etc. etc. Para dun sa kanya nakabaling. Samantalang, napakawalang yan itong mga Duterte. Napakawalang yan ng mga follower. Imagine they are able to control. They have the money. They are able to control the narrative. Ngayon lang sa Senate, nakikita niyo yung narrative, di ba? Gago si Cayetano. Yun ang dating. Parang maging gago ko yun. He's trying to unite the Senate. Pero kunwari lang yung Senate na yung 9, kunwari lang. Hindi sila natatakot. Hindi nyo na iboboto. Assured sila. Bakit? Yung iba dyan, paano lumabas sa midterm election yan, mga yan? Ang layo sa survey ng mga yan eh. Oh, recipient sila ng COMELEC Award. So, by 2028, yung mga ano dyan, aalyado, pwedeng maging recipient din sila. Bakit? Continue the legacy of Marcos. The legacy which is the whole government is a syndicate. Ninakawan ng taong bayan. Winalang niya tayo. They want to remain in power indefinitely. Bakit tayo mabot sa ganyan? Kasi mga demonyo yung nakaupo. Mga walang niya. Walang puso. Ibabaon tayo na ibabaon sa utang. Well, gusto niya yan eh. Gusto ng taong bayan niya kasi may mga pro-BBM eh. Sige. 4 na taon. 19 trillion minus 12 nung nasinimulan yan. 7 trillion na, di ba? May 2 taon pa. So, na-surpass na yung inutang ni Duterte na may COVID and there's so much build to show for. Na maraming pinagbago. Tapos ngayon, ano yung pinagbago? Corrupted lahat na agencies? Question mark. Walang magawang taong bayan, pero marami ngayon taong bayan ang nagsasabi revolusyon na lang. Marami na taong bayan, mga Pilipino nagsasabi, sa sobrang hirap, magrevolusyon na lang tayo. Yun na lang ang pag-asa. Sipin mo yung sabihin ng tao yun. Umabot ba ang Pilipinas noon na panahon ng Kastila siguro? No. After 300 years. Ito after 4 years. Yung sa Kastila, after 370 plus, 1521, di ba? Kailan nagkaroon ng revolusyon? 1898? Oh, sipin niyo yun, no? 1518, 300 plus years. Imagine yan, no? 1521, 88, 1898, 1898 minus 1521 when the Philippines was discovered by Magellan. 377 years nagrevolusyon. Ganong kapasensyoso ang mga ninuno natin. Putya ngayon, isipin nyo, yung grabe, yung tindi ng kalukuhan ng gobyerno, 4 na taon pa lang gusto nang magrevolusyon ng taong bayan. 377. 4 years. Natoko. Gusto nang magrevolusyon ng taong bayan. Gusto nang pumatay yung taong bayan. Gusto nang lumabas na armado. Hinihintay na lang yung leader na tatayo. Yun na lang. Hinihintay. At yung tamang takdang oras, yung timing, yung spark ng revolution. Well, right now, everyone is preparing. Na pagkadating ng takdang oras na yon, revolution na labas na yung tao. Handang-handa. Gigil na gigil. Bakit nangyari yan? Ba't tayo mabot sa ganyan? Mario Josepo, kasi kayo-kayo rin ang gumawa.
kayo-kayo rin. Hindi nyo tagunan yung problema ng tao. Anong ginagawa nyo ngayon? May problema, ang daming problema ng tao. Mataas ang bilihin, taas ng inflation. Tapos nun, supply ng gasolina, uncertain. Future natin, uncertain. May problema sa healthcare, may problema sa education, may problema na tayo. May problema sa food security. Nagbabadya pa yung gera. We're not ready for war. And then here you are. Impeachment. Pinag-usapan niyo yung ano yun? Yung image ng Senado. Tangina, gawin nyo na lang trabaho nyo. Sayang yung sinusweldo nyo lahat. Gawin nyo na lang trabaho nyo. So what happens? What happens? Ni-explain ko lang sa inyo, kasi yung tanong paano nangyari ito? No? Paano nangyari ito? So, bakit tayo mabot sa ganito? And the only thing there's only one word that answers it all. One word. Marcos. The second word, intent. Intent to do wrong, to do harm, to budol us. Intent na siguro may psychological hang up yung gago. Na yung pamilya niya, doing good siya, saya ng buhay niya, pabanjing-banjing. Biglang na sisili mo yung Amerikano. Ngayon, ganyan kayo na Amerikano. Sisili yung Amerikano. Napunta kayo Hawaii, na-excel kayo. Tapos, bumalik sa ayan na yung culmination. Hindi pa nga culmination Bakit? Gusto pa niya ma-extend Gusto niya maging hari siguro. Sa punto, parang may psychological hang-up ito na tao na to. Gusto niyang gantihan ng Pilipino. Gusto niyang paghirapan natin lahat ito. Binabaon tayo sa utang Tapos na naalis na lang siya. Mabubuhay sila ng marang niya, dala-dala nila yung mga paldo-paldo nila. Mga animal to, no? So the answer is, bakit tayo mabot sa ganito? Was it Duterte? Pinipilit nilang ituro sa Duterte. Pero mga Pilipino, naway, like, share, subscribe lang kayo. Like, share, no? Gusto kong madinig ng mga kababayan natin, lalo na yung mga tulog sa pansitan, na ang lalakas ang loob ninyo na sasabihin si Duterte tarantado. Tarantado yung presidente ngayon, si Marcos, siyang gago. Siyang gago. Peke. Ano siya Yung gusto niyang mag-appear parang ang bait-bait, kalmado na may nahon, makatao, kuno. Yung ganun yung image ba? Good boy image. Pero walang niya, napakawalang niya yung tao na yan. Imagine, makurap mo yung government, makurap mo. Anong klaseng tao yan? Ang tingin mo sa kapwa-tao mo, kaya mong bilhin. Pera-pera lang yan. Kasi kinontrol nila yung treasury natin Nakapagbenta pa sila ng ginto. Puta, paano napayagan yun? Nakapagbenta ng ginto. Umuulit pa PDIC. Paano insurance ng mga deposit? PhilHealth. Kunin nyo yung pera. No, down. Makit na naman itong gano'n to. Down. Balik. Down. Ayaw. Google. Sorry Google, down. Okay. So imagine yung ganun, Hindi mo, yun na nga talagang yun ang sagot doon You have to compare both presidents, Duterte and Marcos. Compare the timeline. Meron kang point of comparison because totoong nangyari at nangyayari. 6 years kay Duterte,
4 years pa lang ngayon. But you can compare. 6 years ni Duterte, umutang siya ng 6 trillion. Ito 4 years pa lang, 7 trillion na yung nautang. May 2 taon pa. Marami ka nakita na mga nangyari kay Duterte. Hindi naman libre yung bakuna. Binili yan. Ngayon yung mga binabanat nila, paparmali na yan, tsaka yung ano, hindi kasuhan. Yun yung ano dong kasuhan. Ang problema hindi nyo kung makasuhan si Duterte yun. Binanatan nyo ng ano, ng crime against humanity, oh. Sa mga tarantado itong mga Pilipino to na ano sa kanya, sumuko sa kanya sa Hague. Defend the sovereignty of the Filipino people. Mantalang yung mismong isang presidente mo pa dati, susurrender mo lang sa Hague. And that is what you can, that's how you thank a president who saved our country from being a narco state, who was able to bring down the insurgency level to the point right before Marcos took over, to that point, lowest level ng armed group. Ngayon, may mga namamatay na naman ng mga estudyante. May mga namamatay. Imagine, taas yung Congress, nandun na sila, yung mga CPP, NPA, NDF, nandun na sa Congress. Part of magawa ng batas, etc. etc. May pang-pera silang tinatanggap. Baboy talaga ang ginawa nito. Binaboy talaga lahat. Ngayon, kayo mga Pilipino na tingin nyo magaling si Marcos, good luck. Good luck sa inyo. I don't know how this will unfold, pero tingin ko sa galit ng mga taong bayan, this will explode. This will erupt like a volcano na sobrang galit ng tao. Ang hirap kontrolin nun, mga kababayan. Sobrang galit. Isipin mo nga, may tubo yung tao. Okay, gumawa ng molotov yung tao. Maghahagis. Wala eh. And then mapupwersa naman itong mga dibaril na gumante. Mambabambuhan. Magbabambuhan na tayo. O gano'n ang mangyayari dyan. Tapos na magpatayan na. Mantalang sila. Nasa sila? Safe sila. In an island or in abroad. Safe sila. Hanggang sa mapatay kayo. And then what? They still continue, they still control the institutions. Kasi nga sindikato eh. Yan yung sa Senado na yan, secondary lang impeachment yan. Kasi, tignan nyo kung yun ang end all, yung impeachment, bakit meron pang plan B, may plan C pa eh. Pwede naman patayin si Inday Sara eh. Di ba? Assassin lang yun eh. O pwede namang dayain sa election 2020. Pwede nga na walang election eh. Noel. So hindi ang critical concern nila is hindi maintindihan, hindi umabot yung katotohanan sa inyo. Kaya kinakailangan galaw-gawin nila yung Senate. Kinakailangan makontrol nila yung Senado. Kasi yung mag-iimbestiga. Yung 13 na yon na nagpalit ng leadership, naway pagdasal ninyo sila na hindi sila magbabago. Na matuloy yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para malaman natin. Panay objection yung madidinig nyo dyan. Ng 9. Pag-ikot ng gulong, tandaan nyo yung mga pangalan ng mga senator na yan na miyembro ng sindikato. Looks like, di ba? Looks like. Kasi, ano pa yung, tapos pagka nag-argue sila, no? Tatakutin kayo ng
mga cyber libel, fake news, tangina mga yan, ano? Alam naman nila na kinabang sila. May maleta sila. Alam na alam nila. They want to be there in power. And then tatakutin kayo ng batas. That's why ito papunta to sa ano sa explosive event, ang taong bayan talagang tatayo. Hindi yung pipigilan yan sa sobrang galit. Kasi matalino na yung Pilipino, hindi mo mabobole. Ang sasagot sa'yo ng Pilipino, tangina nyo, kayo nga nagnakaw eh. Kayo nagnakaw, ba't kami, anong tokwa kayo? Naghihirap kami ngayon, yun. Mataas ang bilihin ngayon. Tapos titirahin nyo pa kami. Oh. Kung gusto nyo pa baguhin yung konstitusyon, ano ba kayo? Magkago kayo. Nasarap pa kayo sobra sa sindikato. At once na sarado yung Lord of the Rings na yan, yung ano na yan, wala. Sino maimbestigahan dyan? Dilitaw ba yung katotohanan? So it's just a matter of Pilipinas waking up. Iba sa inyo, gising, naintindihan yung sitwasyon, pero meron pang malampaki. So again and again, pagka ganyan, walang paki, anong kulang? Kulang ba tayo ng explanation? Kulang ba tayo na ikwento yung tama? O wala silang paki? O dun sila naniniwala sa kabilang narrative? Yun ang masakit, no? So isa lang ang sagot. Marcos. Bakit tayo nagkaganito? Marcos. And continue tayo na magkakaganito dahil sa pinapayagan natin. Kung alam nyo na bakit tayo nagkaganito, ba't tayo nagkaganito? Marcos. Intent. Sama binaboy lahat ng institusyon. Bakit? Wants to remain in power. Wants to continue on with the plunder. Pwedeng psychological hang-up na gusto niyang kantiyan ng Pilipino. Pagdusahin lahat ng Pilipino. Dahil sa nangyari sa kanila. Imagine, sinister, yung utak na kriminal talaga. Wala siyang paki sa inyo, sa mga anak nyo. Wala siyang paki na mabaon tayo sa utang. May indicator 7 trillion na ngayon 4 years. And then, ang estimate nga, pagka sige pa tayo, kahit mataas interest, utang yan, kasi lang pera Tapos gusto niya, yung legacy niya, puta nang yan. Mga kababayan, yung mga naniniwala sa inyo na mabait yan tao na yan, think twice. Paano magiging mabait yan? Paano magiging mabait yan? Yung nagpalibing sa tatay niya, kung mahal niya yung tatay niya, pinalibing sa Bonifacio, Dibian ng Bayani, tapos igaganti niya surrender ka sa Hague. Tapos salita na salita, walang Hague. Hindi natin papatulan yung Hague. We have not a member already of the Rome Statute. Yan si kay Bato, di ba? Wala, ngayon huli-hulihin na. Ano yan? Silent martial law? Babalandra sa inyo yan, babalik sa inyo ng taong bayan. Yung mga kagaguhan ninyo, wala, babalik yan. Kaya nga, just a matter of time yan. Impeachment is secondary. Ang pinakaano dyan is kontrolin nila yung Senado para yung investigasyon hindi mangyari. Because that's the only thing na magigiba yung ano na yan Magigising ng tao Makikita talaga ebidensya. So sisiraan nila yung nag-attempt na nga silang takutin at bilhin yung mga witnesses, di ba?
Let's see, that's exciting. Sa totoo nga lang, mas exciting yung yung investigasyon ng maleta ng 18 na Marines. Kasi itong impeachment, ano naman yan eh. Predictable yun eh. Nothing to worry kasi kung si Inday Sara not guilty, malalaman, lilitaw at lilitaw yan. Kasi kung talagang in-accord yung fair trial, lilitaw at lilitaw yan. So, ang problema nila is yung nagpapanik sila dyan sa investigasyon. May expose yung buong sindikato. And it will lead to the mastermind. Whoever that is, di ba? So, saan tayo ngayon? Get ready. Get ready. Watch, observe, but get ready. Talk with your family, with your friends, with your neighbors. Share your opinion, get their opinion, try to discuss about it. What you think, yung mga sinasabi ko, isabihin nyo sa kanila, share. Ba't tayo nagkaganito? Matino tayo nun eh. Imagine, pinanggalingan natin doon kay Duterte, muntik na mag-narco state, droga kaliwa kanan, di ba? Pinabayaan ng Ninoy Aquino noon. Pero ang pagpasok niya, banat eh, di ba? Tapos ngayon siya pa yung walang yan, no? Siya yung sinuklian ng ganyan. Kaya nga, evil itong tao na to. Yung presidente ng Pilipinas, evil. He's an evil person. And that will not escape God's wrath. Walang takot sa Diyos to eh. Walang takot sa taong bayan. Demonya na eh. Demonic talaga to eh. Possessed by pure evil eh. Kaya nga, pati yung nakakahawa siya, oh. Pati yung mga kakilala mo na mga matitino, naging gago eh. Puta yan, oh. Imagine, he can corrupt so many people. He can violate our constitution, our laws, na ganun-ganun lang, get away with it. And then, gagamitin nila yung mga batas natin to suppress the Filipino people. Kaya nga, pure evil itong presidente natin. Kaya tayo nagkaganito. BBM ang sagot. Hostile yung intent, evil yung intent. They don't care mabaon tayo sa utang, they don't care na wala namang magawa, daming pera. They don't care about the ghost projects. Pinipigil nila investigasyon eh. Kung totoong tao yan. Dapat ngayon, by now, maliwanag na. Sino-sino involved. Kung ikaw ang presidente, kung kayo ang presidente ng Pilipinas, di ba? Ang dali-dali, maglalagay ka lang ng, dapat ganito, may timeline, boom, 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 tapos nun. Buntirihin. Mga banat pa nila, we will investigate where the evidence takes us. Mga banat nila, pre-arranged na, no? Kasi the evidence will take them to Duterte.